Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ganda no? Dinalaw pala siya ng INC, ng mga INC sa bahay niya. At yun na nga. At tinanong po tungkol sa founder, biglang napunta doon sa sa natalikod. Straight to the point. Yan ang din yung makikita, no, natalikod daw. Walang pagtalikod. Saan mo nabasa na sinabi na tatalikod ang buong iglesia? Ang babasahin, marami ang tatalikod. Straight to the point. Wala talagang sinasabing natalikod lahat. Bakit wala? Kasi nangako si Kristo, tandaan ninyo, kakasamahan ko kayo hanggang sa huling panahon. Hanggang sa huling panahon. Sino sasamahan niya kung nawala? Di ba? Hindi nila naintindihan yung yung talata, ang tao tumalikod. Paano tatalikod ang iglesia? Si bro, si Alpi Haba bro, yung Catholic defender na nagbalik sa SDA. Alpi Haba. Ang sabi nila, ang sasamahan doon ni Kristo, doktrina. Doktrina? Saan nangyari na ang sasamahan ni Kristo, kakasamahan ko kayo? Ang kanyang sinabihan doon, doktrina daw. Doktrina kausap o tao? Doktrina! Yun ang sinabi ni Alpi Haba at saka ni Dan Maasin, silang dalawa. Doon ko lang narinig. Pasalamat din ako kay Bro Teddy. Maraming salamat. Hindi lang miracle, no? Pero mo, bato sa bato ba o gallstone, no? So imaginein mo sa kakainom lang, no, na napakaganda ng testimony ni Brad Teddy. So pwede nating i-share yan sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Paki-share na lang po. Marami siyang combination of healing and at the same time yung wisdom, no? At yung apologetic, no? Tapos natututo siya ng katikisim na yung mga bawal pala hindi magsimba. Napakaganda po, no, bro Teddy. Sana natin dyan sa buong Pampanga. No, maraming salamat at tuloy-tuloy lang po. At yun na lang mo ngayon na obligasyon mo dahil nga natuto ka na. Yun, ang obligasyon natin ngayon naman ay ipagtanggol naman ang pananampalatayang Katoliko sa iba. At lalo na rin po yung mga sacramental po, no, na binibigay ng simbahan sa pamamagitan ng punto por punto. Salamat po sa pag-share, Bro Teddy, at tuloy-tuloy lang po. God bless you po at sa buong pamilya niyo. Back to you, Bro Jando. Yung mga pending questions pala, ganyan sinasabi ko, sinisave ko yan para pag ganito, testimony night, at wala ko pa makitang tanong sa comment section, isisigit ko po yung tanong ninyo para mabigyan talaga ng sagot. Okay, from Federico Tan Jr. Sabi ganito, whenever we would reflect on the passion and death of Jesus, we normally think of a Jesus who was cornered by his enemies and helplessly killed in shame. However, John's Gospel depicts that Jesus was never stripped of his glory and dignity even during his passion and death. In today's Gospel, Jesus is said it clearly that no one could take his life away. Ito yung John 10:18, no? That he laid it down freely. Therefore, it was a decision made by Jesus. He chose us, laying down his life. The question is, can we also do something good? Not because we have already run out of choices, but because we know that it is the right thing to do.
Pakisagot, Brother Angel. Of course, you need to do something good. Tandaan mo kapatid, no? Ang lahat ng turo ng simbahan, kompleto 'yan, no? Kaya nga there's the fullness of the truth as in the church. No? Kasama talaga 'yan. Napakalalim na salita niyan. Yung iba, sinave na tayo, no? Niredeem na tayo dahil sa pagkapako niya sa krus, niligtas na tayo sa kasalanan, so wala na, save na tayo. Sino nagsabi nun? So ang sinasabi ng John 3:16, no, sabi nga, sino mang sumampalataya, yes, but that's sa church, that's the initial steps pa lang yun. Anong initial? Ibig sabihin, unang steps mo pa lang yun. Marami pang gagawin, kapatid. Kaya nga tayo kompleto po, no? The fullness of truth, meron tayong sacred tradition, meron tayong sacred scriptures, hindi lang po sa Biblia, at siyempre yung magisterium, dapat kompleto yon, at pera pa yung good works, no? Bakit hindi? Sa Mateo 25, basahin mo yon, no? From 1 to the remaining chapters, kung ano man ginawa niyo sa akin, ginawa niyo sa kanila. Kaya nga darating ang araw, yung mga mararamot, hindi marunong gumawa ng kabutihan, kagaya na sinabi mo, hindi makakapasok sa langit. No? So that means you're not still saved unless yung faith mo lagyan mo ng works. No? So marami talata dyan, but we need to summarize the answers. Kung lahat ng nakikinig ngayon, sinasabing we need to do good, of course. Hindi we need, talagang it's a demand, it's a commandment, no? It's just not a need, it's a commandment. Kaya like sinasabi, if God said, if it is a commandment, magpatawad ka, mahirap man magpatawad ka kasi it's a commandments. It's not just a need, hindi lang because it's kailangan mo. Pag sinabi ni Jesus, tumulong ka, huwag ka maramot. Why? It's a commandment again. No? Yung 10 commandments, nakadivide sa dalawa yan. Yung pansinin nyo, no? Yung first, second, and third, sa Diyos yun. No? Pagdating sa fourth, no? Pagmamahal sa kapwa na yun, pababa. At hindi natin pwedeng pag-iwalay yun, kapatid. Sa lahat ng nakikinig na yun, lalo na yung mga born again na nagsasabing you don't need good works. Patay ka dyan. Napakadelikadong yun. No, turo. So yes, yun ang actually it's a commandment. It's just not a need. We need to do good works. No? Faith without works is dead. No? According to St. James. Yun po, kapatid. Asteria Katulong, sabi niya, asa ko makapalit og deliverance book. Diyan ka makabili ng deliverance handbook ni Father Sikia sa St. Paul's, kung meron kayong St. Paul's. Kung wala sa tindahan ninyo, sa Shopee kayo mag-order. I-type nyo lang sa Shopee, i-search na sa Shopee, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. At lalabas siya, itim yung cover niya, may-recognize nyo kaagad yung itsura. So ayan po, sa mga naghahanap kung saan sila maka-order ng Catholic Deliverance Handbook, yung kay Father Sikia. Meron po tayo dito, ating tingnan sa dito tayo sa Shopee. So, Shopee tayo, Shopee. Shopee, wala kayong tindahan dyan na mapagbibilhan. Pwede po kayo sa Shopee. At i-type Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Ayan po, kita-kita naman ninyo. Yan, nangunguno, may 725. Naku. Meron ding 647. Meron ding, dami, yan, may 487, may 595, may 613, may 794, 721, may 595, may 735. Dami yan, Ito po yung po nyo sa mga naghahanap po kung saan makabili ng Deliverance Handbook dahil wala silang St. Paul sa kanilang lugar. Diyan po tayo sa Shopee. Search nyo lang po Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Tingnan niyo.
Ano? Oh, wait lang. Ano natin to ha? Ito. Uy, wait. How about this one? Yan oh. Yan. Dito, wala pa siyang rating, tsaka wala pa siyang benta. 725. Ito Catholic Handbook of Deliverance, hanap tayo ng merong talagang naibenta. Eto, ano to? Uy, the product doesn't exist. Ubos na. Try natin. Ay, kung wala, try natin sa ano kaya? Sa Lazada. Ano po? At try sa Lazada. Baka meron silang benta. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Pati ba naman siya pinaubusan ng stock? Okay, ito naman. Meron naman dito tag 315. Ito. Yan o. 340. Ito tinan niyo. Yan o. Sa Lazada. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Tingnan niyo kung walang sa inyo. Sa Shopee. Sa Lazada. Tingnan niyo. Dapat siguraduhin niyo na mataas yung kanyang ratings ha. Ibig sabihin, nagustuhan ng mga receiver yung ipinadalang libro. So, dapat mataas ang ratings niya. At tingnan nyo na rin yung mga comment. Provides prayers for various spiritual needs. A comprehensive prayer guidebook. Excellent tool for deliverance ministry. Highly recommended for spiritual growth. Receive the Catholic Handbook of Deliverance Prayers in good condition. Thank you, seller. So, stock talaga. Maramihan yung in-order itong si FEA. So dito kayo ang kapuntos to Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Diyan nyo kayo makakabili sa mga naghahanap. So doon naman tayo ngayon sa third question. Sabi niya, good evening po from Jose Tomo. Good evening po. Pwede po ba mag-communion? Pwede po ba mag-communion ang hindi kasal sa Catholic Church? Meron silang 10 or 11 years old na anak. Okay. Brother Angel, pwede ba daw mag-communion ang hindi kasal sa Catholic Church? Ewan ko, wala namang sinasabi kung sa huwes o sa pastor o sa walang sinasabi, basta hindi kasal sa Catholic Church. As long as you're not married, you're not doing, you didn't do the sacrament of matrimony, sacraments yun. Tandaan po natin, Protestante man, civil man, especially, yung mga litin lang, hindi po kayo pwedeng magtanggap, Anong ibig sabihin nun? You're not worthy, to receive. Paalala po, hindi kayo worthy. Halimbawa, ang sitwasyon niya is Protestante siya, kasi hindi ka naniniwala na si Jesus yon. One of the reason bakit bawal po yung mga Protestante. Why? Yung faith nila wala doon. At nagkakasala ka kapag ikaw ay kumain ng banana o siya, at sasabihin mo hindi yon, simbolo lang. Doon pa lang sacrilege na po yun, So, paalala, unang Korinto nga bro, chapter 11 tayo, 27. Okay, at itinan sa unang Korinto. Ano yung brother dyan? Unang Korinto 11:27 muna. 11:27. Ang sabi ganito. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yan, wag mo alisin diyan bro, napakalinaw yan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, dahil yung mga Protestante, mga live-in lang, yung mga may mortal sin, nagpo-contraceptive, pahalayan, doing masturbation without any confession, mga walang confession.
hindi ka karapat-dapat, lalo na protestante. Bakit hindi sila karapat-dapat po? No? Ang turo ng simbahan dyan, hindi sila pwede. They don't believe that's the real presence of Jesus. No? And yun ang problema doon. Nagkakasala ka. At sasabihin ng iba, hindi daw yun yung banal na communion. Ano yan? Tinapay nga eh. So, yan ang dyan na si Mark Kumbaunan eh. Hindi niya masagot yan eh. Anong klaseng tinapay yan eh. So, may hirapan sila dyan. Anong klaseng tinapay yan? Ordinary bread ba? O yung tinapay na sinabi ni Jesus na gawin niyang katawan at dugo niya? Hindi, wala makasagot dyan eh. So, yan po yung yun po yung sinasabi natin na pwede ba, lalo na hindi Katoliko or hindi kasal sa Katoliko? Of course. Basta outside the Catholic Church, they consider a civil marriage po, no? It's not really, kasi hindi sacrament ang sa kanila. Ang sacrament kasi sa Roman Catholic Church lang. Nakakatakot lang, no? Itong mga to nagbasa ng Biblia, nagkasal na. No? Imagine mo yun, ang mga founder niya ng mga ibang sekta, nagbasa lang ng Biblia yung founder, tapos ibinigay, nagkaroon daw siya ng kapangyarihan daw, no? Authority. Nag-ano siya ng mga pastor din, nagkakasal din ng mga pastor. Sino nagsabi from the beginning? Wala. Nagbasa lang yung founder. So walang pinanggalingan ng authority yun, nagbasa lang siya, no? So self-proclaim yun na bilang pastor. So hindi kasal sa pare, nakasal ka man sa protestante, still, no? It's a sin kasi hindi yung faith mo, wala kang profession of faith. Kaya nga bago ka maging Katoliko, kailangan i-profess mo muna yung faith, no? Na I believe in one God, tapos I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. The Holy Catholic Church. You have to believe that. And then, pag yan na-profess mo na, naniwala ka na lahat-lahat yan, nagpabinyag ka, nagpakumpil ka, and then yun, doon ka palang karapat-dapat. Lalo na yung walang mortal sin. So, yun po kapatid, hindi pwede mag-receive ng communion mga protestante, civil marriage, Protestant wedding ang ginawa. Hindi po pwede kapatid. Nagkakasala lang kayo. At delikado po yan. Bro, iano nga natin sa 28-29, anong mangyayari? Biblical po tayo Ayan. So sabi diyan, datapwat sisiyasatin ng tao muna ang kanyang sarili saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, hinahatulan mo sarili mo, no? Hindi ang Diyos, ikaw mismo. Bakit? 30. Dahil dito'y marami sa inyo mahihina at mga masakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Actually sa MVP bro. Magandang balita Biblia. Ito sinasabi sa 30. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilang ngang namatay na. See, ganun katindi yun. Baka yung nga yung dahilan kaya ang dami nagkakasakit eh. Biro mo, almost may gitna billion tayong Catholic dito. Pero sino nakakaalam ng talatang yan? Pati dun sa sacrilege, sa catechism natin. Kukunti. So, ang ginagawa po ng mga tao ngayon, basta subo na ng osya, pero pa yung kasalanan at nadadagdagan ng sacrilege, hindi nila nalalaman yun. So, ang mangyayari, ayan, humihina, nagkakasakit, namamatay. So, isa po yun pala sa dahilan, no? Yung pagkain natin ng banal na osya, pag-communion na hindi karapat-dapat, wag nyo nang gagawin yun mga kapatid. Lalo lang gagrabe ang sitwasyon natin. Yun po kapatid. Okay, at yun po ang mga kasagutan ni Brother Angel. Ngayon, move na tayo ngayon sa ating tanungan portion. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, ang unang katanungan na ating bibigyan ng pansin ngayon, ito ay galing kay Miray Casino. Sabi ni Miray Casino, good evening, PPP, family. May God bless us all. May question ako bro. JD, anong ibig sabihin sa mga letter, sa mga verses? Example, 1 Corinthians 46b-15. Isaiah 35 verses 4 to 7a at Isaiah 50 4c to 9a. Salamat po. Okay.
Ang ibig sabihin po niyan, yan ay wala bang paragraph, halimbawa, ating unahin itong nasa unang Korinto 4:6b to 15. Okay, ating simula, no? 1 Corinthians chapter 4 verse 6b to 15. Kung napapansin ninyo, yan, base po dito sa naturang talata, meron tong ano B, no? B, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kabakinabangan upang matutunan ninyong wag ang kahulugan ng kasabihang wag lalampas sa kasulatan. Ito. So, tanan nyo, may period, napansin nyo? Wag lalampas sa nasusulat, may period. Tapos may karugtong siya, wag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Yung sinasabi dyan na 1 Corinthians chapter 4 verse 6b, ito yon B. Wag ninyong ipagmalaki ang isang tao hanggang ano yun, hanggang 15, di ba? 6b to 15. So dito ka magbabasa una. Pag sinabi 6b, ito ka magsisimula magbasa sa wag ninyong ipagmalaki. Sabihin, hindi ka magsisimula ng basa sa mga kapatid. Magsisimula ka ng basa dito sa huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit inyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Sabihin, pag sinabing B, ito tayo sa second paragraph. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Now, balik naman tayo doon sa pangalawa mong sample. Isaiah 35:4 to 7a. Ano naman yung 7a, no? So, Isaiah tayo, aklat ng Isaiah, chapter 35, Isaiah 35, 7a, 4 to 7a. Ano yung sabihin ng 7a dito? Eto. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Eto lang. Yung karugtong, ang dating tirahan, yan ang B. 35:7b. Ito, 35:7a. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Yan. No? So, ito naman tayo ngayon sa Isaiah 54c. O Isaiah 54c. Okay, 4c tayo. Ano ha? Pag sinabing 4c, ito tayo. Ang Panginoong Yahweh nagtuturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan na mahina, yan ang A. Tapos tuwing umaga nananabik akong malaman kung ano ituturo niya sa akin. So, ang C dito, ito, kung ano ang ituturo niya sa akin. So, minsan kasi, mahirap kasi habulin tong C. Ba't na nagkaroon to ng C? Dapat dito ay B lang to B. No? B. Tuwing umaga nananabik akong malaman kung ano ituturo niya sa akin. Hindi to C, kundi 4B. Ang 9A naman, 9A, eto naman 9A. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Eto. No? Tapos, ito yung umabot ng C, yung 9. Kasi yung B niya, sino ang magpapatunay na ako ay may sala? Yung C, mawawalang lahat ang nabibintang sa akin tulad ng damit na ngat-ngat ng insekto. Itong 9 ang umabot ng C. Pero yung 4, B lang siya. Dalawa lang dalawa lang to. So yan ang ibig sabihin po ng ito din yun pala nakita. Yun pala nakita, ano ba naman to? Wait lang yun ko muna para makita ko sa tagiliran. Okay, so etong sinasabi dito, yan, balikan. Yung 9, ito yung 9, umabot siya ng C. Kasi, ang A dito, ito, Panginoong Yahweh mismo nagmutatanggol sa akin, yan ang A. Ang B niya, sino ang papatunay na ako ay may sala, yan ang B. Ang C naman, mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, tulad ng damit na ningat-ngat ng insekto. Ito yung C. So, yung 9, ang umabot ng C, yung 4 naman hanggang B lang siya. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng mga letra na inyong nakikita sa inyong
inyong mga verses. Okay, so move naman ako sa next question. Straight to the point. Live. Ito naman si Rio Celidio. Bro John Ray, ano bang mayroong sa Friday? Bakit bawal? Wala naman kinalaman ng pagkain sa kaligtasan. Ang ibig sabihin po noon, yung abstinence from meat, sabihin po noon is disiplina po yun. Disiplina. No, na minsan naman matuto ka magdisiplina sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang kain ng haba na panahon na pili kang kumain. Siyempre, Biyernes, pahinga naman. Ano ka ba? Disiplina po yan. Disiplina. Hindi naman yan pagbabawal. Hindi naman yan sinasasabi ng patungkol sa sa kaligtasan. Pero yan ay isang disiplina na kailangan mo namang i-observe. Bilang isang talagang tunay na Katoliko, kailangan mong i-observe yan. Okay, so move naman tayo ngayon sa ikatlong katanungan. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Sabi naman ni I Am Groot, ganun pala yun pag di kasal sa church tapos na-divorce is pwede siya tanggapin sa church? Bakit yung sister ko ganun situation niya? Inayawan siya ng Catholic Church na magpakasal sila kasi divorce daw siya. Ang totoo niyan, pag divorce ka, hindi ka talaga makakasal. Maliban sa annulment. Iba kasi yung annulment eh. Pag sinabing annulment, walang validong kasalan nangyari. Halimbawa, ikaw ay yung shotgun marriage. Yung shotgun marriage na ano daw, ikaw daw ay pag pinakasal ng anak ko, basag yung ano. Yon, yung shotgun marriage, isa yun sa mga reason na pwede ma-annul yung kasal. Yung hindi pinaalam sa iyo na siya pala ay baog, subject for annulment po yon. Ikaw naman, nananais ka ng anak, pero wala siya may bigay na anak kasi baog siya. Yon ay subject for annulment. Okay? So, yan po ang ating kasagutan sa mga katanungan na ating tatlo lang tanong na aking sasagutin na bawat episode ha. So, hanggang dito na lamang po sa inyo at mamayang gabi, kita-kits po tayo sa another night ng punto por punto kung saan ako ang may topic mamaya. At ang topic ko, part 2, doon sa tinapik ko about Daniel 7:23-25. Di ba, nag-topic na ako dati, no, sa straight to the point. But this time, yung karugtong niya, ito ko na itatopic sa punto por punto. At kung sobrang haba ng video naman niya panoorin mamayang alas 6 ng gabi sa natin sa ating YouTube channel sa Bro Jando Alabado TV. I-upload ko po doon ang full video. Okay, maraming salamat po and bye-bye.